Day in my life. Hi guys! So may ganap tayo for today guys. Pupunta tayo sa Commonwealth Market para mamili ng stock. Matagal-tagal na rin guys nung huli tayong nagka-stock kaya ngayon naisipan naming mamili. Dahil tamad tayong lumabas kaya importanteng may stock tayo sa bahay. Ganda rin nagkakaroon tayo ng stock guys at bumibili tayo sa mga market dahil mura talaga kaysa dun sa mga palengke na malapit lang sa mga bahay natin. So pagbaba namin, inuuna namin bilhin is mga gulay. Papunta na tayo kung saan tayo laging bumibili. Tingnan namin guys, namili na ako ng mga sibuyas. Pag bumibili ako ng sibuyas guys, is maliliit lang yung pinipili ko or medyo malaki para isang gamitan lang. Pag malalaki kasi guys yung mga sibuyas na nabibili ko, kailangan ko pang hatiin para magamit ko pa sa susunod na pagluluto. Ang alawa nga natin bibilhin guys is bawang. 4 na buong bawang lang yung binili natin dyan kasi marami naman na yan. Sunod natin tong kalamansi. 10 piso ng binili kong kalamansi guys kasi hindi naman kami mahilig magkalamansi at nabubulok lang, sayang lang. Kaya 10 piso lang binili ko. Sunod naman tong kamatis. 8 pieces lang din na kamatis tong binili ko kasi ilalagay lang naman yun sa itlog na maalat. Sinunod na namin tong carrots. 6 pieces nga lang guys na carrots yung binili ko kasi hindi rin naman ako mahilig dyan. Marami nga kaming binili ng mga gulay dyan guys. Yan, sinunod ko na tong luya, 1 buo lang. At itong patatas guys, yan. Namili na ako mga 6 pieces lang din yan guys. At itong repolyo, 2. Sunod sayote, 2. Kasi para hindi mabulok, para hindi sayang. Bili nga rin tayo ng mais guys at saging kasi maglalaga kami. Mahilig kami maglaga. Gulay guys, pupunta na tayo kung saan nabibili yung mga binibilihan naming mga manok. Nadaanan lang namin tong itlog kaya bumili na rin kami. Bili nga lang tayo guys ng 1 buong manok at papahihiwa natin ng hiwang adobo at bumili nga rin tayo ng atay na 100 pesos. So naglakad-lakad na nga kami papunta dito sa mga isdaan kasi bibili tayo ng isda. So pagkapunta dyan guys, bumili lang ako ng 100 pesos na galunggong at 100 pesos pero 115 yung presyo nung tilapia na nabili ko. Tapos makakabili rin pala tayo guys ng 110 na hipon. Kaya guys, 100 lang binibili ko kasi 3 lang naman kami sa pamilya. Kaya kasya na yung 100 pesos at sobrang taas ng bilihin ngayon guys. Kaya kailangan nating magtipid. At para mas makatipid kayo guys, mas maganda talagang pumunta sa mga gantong bilihan dahil mas mura yung presyo dito kaysa dun sa mas malapit lang sa mga bahay natin. Yan, pag akit nga namin guys, yan, nakita namin yung nasunog. Baboyan yung dati guys at wala na pala yung nagtitinda ng mga baboy dun. Kaya bumaba kami ulit dahil dito na pala ulit yung andito na pala yung mga nagtitinda ng baboy. Yan, pagdating nga guys, bumili lang ako ng 1 kilong baboy at pinahiwa ko siya ng adobo cat. Bili nga rin tayo dyan guys ng 100 pesos na liempo, 100 pesos na giniling at pork chop. At nagkakahalaga lang yung pork chop ng 100 guys. Kaya masasabi kong mura talaga pag sa mga gantong bilihan kaysa dun sa mga malapit. Guys, sa boses ko at cringe siya pakinggan. Kahit ako nakikringe din ako pero go lang tayo para sa ikakaunlad, Yun nga guys, tuloy-tuloy lang tayo sa pamimili ng mga kailangan nating bilhin. At iba-ibang parte ng baboy yung binibili natin para iba-iba rin yung luto. Pagkatapos nga dun guys, umakyat na kami para bumili kami dito sa mga frozen foods dahil nag-i-stock nga din kami yan guys. Pagkatapos nga guys, umalis na kami pero hindi pa kami yan uuwi dahil pupunta pa kami sa Super 8 para mamili ng mga ibang stock katulad ng mga sabon sa katawan, shampoo, mga ganun guys. Kadating nga guys, papasok na nga ako para bumili na tayo ng mga kailangan nating bilhin. May mga nakalista naman ako dyan guys kaso may mga nadagdag lang talaga na mga hindi nakalista pero kaya rin naman. So guys, tuloy-tuloy na nga ako sa paghahanap ng mga
kailangan kong bilhin dyan. Yung mga kailangan din naman namin lang talaga yung binibili ko. Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon guys, dapat dun tayo sa alam nating makakatipid tayo. Yan rin guys sa kagandahan ng pag-stock ng mga pagkain, ganyan. Akala mo lang talaga guys na mabigat siya sa bulsa, pero mas nakakatipid yung ganyan guys kaysa bumili ka ng mga tingi-tingi sa tindahan. Alam nyo ba guys, mas mahal na rin yung mga pagtingi sa mga tindahan. Kaya maganda talagang nag-grocery guys, lalo na pag may extra ka pera para mas makatipid. So pag uwi nga guys, hinugasan ko nga lang tong mga Tupperware na paglalagyan ko ng ulam. Pagkatapos ko nga hugasan yung paglalagyan ng ulam guys, inisa-isa ko ng hugasan tong mga binili kong ulam. Itong mga pinamili ko guys, yung mga pinamili ko guys, tumatagal lang to ng 15 days. Hindi siya tumatagal ng isang buwan. Alam niyo ba guys kung magkanong halaga lahat ng pinamili kong to? 5-6 na to guys. Di pa dyan kasama yung bigas. Sobrang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon guys. Kaya kailangan talaga natin magtipid. Kung saan talaga tayo makakatipid at makakamura guys, doon dapat tayo bumibili para mas malaki yung masave natin. Alam nyo ba guys, neto lang bakasyon, umuwi kami sa Davao guys. Kawawa yung mga tao doon. Para sa akin to guys, sa opinion ko lang to. Kawawa sila guys kasi yung mga sahod doon hindi katulad ng sahod dito. Pero yung bilihin dun guys, napakamahal. Alam niyo ba yung baboy dun? 350 ang kilo. Samantalang dito kakabili ko lang 290 lang ang kilo niyan. Hindi ko talaga maintindihan guys kung bakit hindi pinaparehas yung sahod dito at sa mga probinsya. Samantalang same lang naman ng mahal ng bilihin. Minsan nga mas mahal pa yun sa mga probinsya dahil wala silang sa opinion ko lang to guys, sa nakikita ko, wala silang kalaban. Kaya mas may pagkakataon sila na taasan yung presyo ng mga paninda nila, gano'n. Sa nakikita ko pang isang dahilan guys, baka lang naman dahil unti lang yung mga customer nila kaya mas mataas yung presyo nila. Pero talaga sana guys, dumating yung panahon na mag-same na yung sahod dito at sa mga probinsya. Pagkatapos ko nga guys linisan yung mga pinamili ko, nilagay ko na dito sa rep at para sa ibang gawain naman ako. Nga guys, yung mga binili kong ulam. So dito na tayo sa mga iba natin binili. Katulad yan guys, bumili ako ng mga pampurado, pang pancake. Linisan lang natin ng onti guys kasi medyo may dumi-dumi bago natin nilagay yung mga yan. Yan, sasalansan natin yan ng maayos guys. Gusto ko lang doon talagang humingi ng sorry guys kasi ang cringe ng boses ko pakinggan. Sa totoo lang kahit ako nakikringe ako. Pero dahil baguhan pa nga lang tayo dito alam ko namang mapapatawad nyo ako guys. Kaya sorry talaga. Alam nyo ba guys kung bakit dumating na ako sa point ng buhay ko na gusto kong mag-affiliate o matry yung affiliate dahil guys wala akong talent. Di ako marunong kumanta, sumayaw, magtumugtog ng mga instrument. Kaya isang araw naisip ko na bakit kaya hindi ko na lang din itry ang pag-affiliate. Baka ito naman yung para sa akin. At wala akong maisip na talent guys para i-follow nyo ako. Kaya ito lang pag-affiliate o pag-review o a day in my life yung naisip kong gawin. Sorry guys kung medyo magulo yung pagkakwento ko dahil hindi rin naman ako sanay sa ganito. Pero alam nyo naman na, anong alam nyo naman? Di pa nila alam. I mean guys, lahat ng tao pwedeng nalilito na ako. I mean, lahat ng tao pwedeng mag-improve. Kaya guys, salamat sa pakikinig.